Tapos sarado na, hindi na siya makakita. Tapos parang, kumbaga, inisip ko kung ikikip mo na lang. Eh, lakas ng ibon. Tapos ayun, nung kinarga namin kalbayog, nag 1,000 speed. Ito magaling to kasi walang motivation to. Walang asawa, walang ano. Talagang uwi lang siya ng uwi, taka may tulin siya. Tsaka hindi biro ang laban sa MMFC. Tsaka kaya nawalan ng asawa nung training, kapares niya na di na nakabalik. O, tapos ayaw na mag-asawa. Oh, loyal Tapos, sir ano? tapos ito yung magulang ni 175. Pang ilang subok niyo dyan sir, yung anak na si Ang nangyari 175? kasi dito, parehas silang imported. Ang kinross ko muna sa local, hindi umubra. Kumbaga, nilipad ko ng north and south, yung naging first hatch nila at saka second. Hindi nag-move eh. Apo. Siguro, ano lang, sinubukan ko sa iba, sa ano rin, sa imported din. Parehas silang imported. Kasi di ba sabi nung iba sir ano, mas maganda pag ipapare sa local. Sa local, oo. Pero kasi nakita ko sa pedigree naman niya, halos nagpapanalo dito. May pasok na, yung tatay may pasok na Cookman, may pasok na Binstra. Tapos eto naman may pasok na Clements. At di sir, unang testing niyo dyan sa pairing na yan? Oo, unang test namin sa pairing na to. Naglabas ng panalo. Galing. Tapos nilaro mo pa ng South sir ano? Oo, nilaro ko sa South. Naka-derby sir? Oo, naka-derby. Complete lock? Hindi, nasalpok siya eh. Tapos ginawa ko, kinip ko na lang, tapos nirecover ko dahil kilala ko naman yung magulang na talagang magaling eh, saka maganda. Kaya kinip ko, tapos nung nagbigay ng magandang price si BBCM, saka ng magandang palaro itong BBC Summer Race, hinugot ko. Tapos nilaban ko sa BBC. Yan. Eh sir, baka may magtanong ng mga viewers natin eh. Mag-out ka ba ng mga magiging anak pa na nila? Sa ngayon, sir, di pa muna kasi inuuna ko muna yung salo. Siguro after na lang siguro. Unahin ko muna yung SDR namin sa BBC. Yan, abang-abang na lang kayo mga kaibon sa mga may gustong bumili. Ito kukunin naman yung ano, yung kapares. Ito yung tatay niya. Ito mga kaibon oh. Oh, malaking kak sir ano. Malaking kak. Mahilig kasi ako pagka malaking kak, kinocross ko lang sa maliit na hen para balance yung ilabas. Halos pasok na ito, may pasok siyang Cookman, tapos Binstra. Yan. Ito mga kaibon oh. Nakita natin yung magulang nung Sobrang gandang ibon na ito. kanta nga oh. Lalapad pati oh. Tapos yung eyesight niya na, gusto ko yung eyesight. Ito. Ganda ng eyesight niya mga kaibon oh. Saka ba mahilig ako pagka pearl eye, tapos kinocross ko sa mga pula. Hindi na ako dyan kahit mga 5% sa eyesight eh. Tapos bukod doon sa sa bloodline na nila. Pero sa mga pakpak, hindi ako sa katawan. Sa bloodline, saka sa pedigree talaga ako maano. Saka yung history ng nilipad nung ibon, doon ako nagbe-base. Yun. Maraming salamat po Sir Denmark. Ito mga kaibon oh, may papakita si Sir Denmark na ibon niya na malupit dito. Ito nga pala yung namin kay yung pag-champion ni Master Raiso. Tinawagan namin kasi kaibigan din namin yan. Tapos ito yung niya, yung kapatid ng MacArthur champion niya. Halos 1,000 megit speed. Ito mga kaibon oh. Binasic lang yung kapatid nito, binasic lang yung MacArthur. Kaya naka-breeding siya ngayon SDR. Saan niyo naman pinares yan sir? Raiso rin. Itong Yan, abangan natin yung pairing na to, mga kaibon. Sa South mo ilalaro sir? Ito naman, kapatid ko ng ng magulang nung nag-champion kay Luigi Chua. Halos milyon din nakauwi nun ng ibon na yun. Galing na galing ako sa ibon na yun. Kaya tinanong ko kung sino yung magulang. Ayun, yung nanay is Raiso. Ito yung kapatid nung nag-winner ng South SDR 2020. Halos siya lang nagpa-uwi nun. Pahirapan. Ang galing, abangan natin mga kaibon oh. Parang nestmate nung ibon na winner. Magka-bloodline na halos sila. Ang galing, solid, kabang-abang to mga kaibon. Tingnan natin kung papabalikin tayo ni Sir Denmark dito pagkatapos ng South Race na yan. Meron pa palang North Sir ano? North. May North tayo ngayon, 100 pieces sa BBC. Ang dami. YB lahat yun, sir? YB. May OB na yata halos 15 peraso.
Tapos yun, papakilala ko pa sa inyo si Ibyang. Nandito kinokondisyon ko eh. Isa rin yung sa nagbigay sa amin ng magandang panalo. Ayun, tara, samahan nyo kami. Let's go. Ito pa mga ka-T-Max, so yung isa rin sa nagbigay sa amin ng magandang panalo. Ito, sa CPRC. Ano-anong mga nahakot nan, sir? Nag-first overall to. Ang first kasi nila doon is 50K fan race. Tapos, ito yung nakaraang kalbayog. Pinasaya kami nito dahil nga sarado yung isang mata niya. Umuwi, sir. Hindi, talagang sarado na, nire-recover namin. Natuka siguro sa truck. Hindi one eye cold. Di ba, tapos sarado na, di na siya makakita. Tapos parang, kumbaga, inisip ko kung ikikip mo na lang. Lakas ng ibon. Tsaka contender, sir. Contender kasi siya eh. Tapos, Anong lap na yon, sir? Nung natuka yung mata? halos matnog yata yun. Tapos sunod dun nalap, kalbayog na. Tapos yun, ginawa ko, pinipil ko na recover. Tapos yun, sabi ko, tiwala na lang ako sa ibon kasi malakas yung ibon eh. Talagang lalaban eh, sa last lap eh. Di ikinagaran nyo, sir, yung pikit mata. Sarado na yung mata niya. Tapos kinarga namin ng kalbayog. Tapos ayun, nung kinarga namin kalbayog, nag 1,000 speed. Grabe, no? Tapos, yun, sobrang taas ng speed niya. Umangat siya sa first overall. Kaya ayan, si Ibyang. Ito mga kaibon, no? Anong bloodline pala nan, sir? Imported din to. Imported din pala, oh. Tsaka parehas imported magulang. Kaya pala tinuloy-tuloy mo na, sir, yung laging imported yung magkapares. Kasi nagbigay na agad sa'yo ng panalo. Ayan, oh. Hen siya. Tsaka talaga, mahilig ako maglipad ng hen. Kasi ang hen kasi talaga nagbibigay talaga ng panalo. Hen ang inaano ko kapag pag sobra ako sa breeding. Kunyari, lumabas ng 100 plus na maraming cup. Ginagawa ko, binabawasan ko, ginagawa kong breeder yung cup. Mas more on hen talaga ako maglipad. North and South, sir. North and South. Yun, isa rin sa tips yun para sa inyo mga T-Max. Yan. Tapos yan, sir, ginawa mo ng breeder yan, Breeder na to. Kamusta naman, sir, yung mga naging anak po? Hindi, itong ngayon, ko pa lang ngayon, season. Okay. Bali pang South. Pan South. Ayan, abangan natin yung mga magiging anak nito. Matindi to, mga kaibon. Pikit yung mata nung kinarga. Anong pag-uwi, sir? Pikit din yung mata? Wala na. Lalong na parang siyempre yung stress sa liparan, kumbaga parang na-irritate lalo yung mata. Siguro dala na lang talaga yung bloodline. Kasi naniniwala talaga ako nasa 50% ang bloodline. Di kung hindi nakapikit yung mata, sir, baka mas mabilis pa, sir, Siguro. Nag 1,000, nagulat kami. Nandiyan na nung kasi expected ko pagkakalbayog. 900 na mabilis 900 to 800. Ilang kilometer dito yun, sir, yung Kalbayog? Halos dito sa amin, nasa na yun 460 yata, 440. No. Di gaano kasaya, sir, nung dumating yan, galing last lap? Sigawan kami lahat. Sigawan ulit kami dyan sa taas. Tapos yun, hindi namin makapaniwala na kasi nga yung sa mata niya, sarado na. Kumbaga parang nagtitiwala na lang ako dahil malakas yung ibon. Ayun, kay sawa ng na rin sa dasal, tsaka swerte. Kamusta yung mata niya ngayon, sir? Okay na, na-recover na namin. Ito, mga kaibon, no? Atong kanang mata. Ito, yan. Yan. Pikit ganun na siya. Ewan ko kung ano na nangyari dyan pagka. Ayan, abangan natin yung mga magiging anak nan. Galing ng istorya. Ito, mga kaibon, may papakilalang ibon, Sir T-Max na malupit nila. Gandang ibon, Anong bloodline nan, sir? Yung kaninang off-color na yung Teddy Celis. Kamusta, sir, yung mga naging anak nan? Ito, nagbibigay ng super set winner. Tapos siyang winner din ng MMFC 6K banded 2K. Ikaw na naglaro, sir? Ito, mga kaibon, Tapos yung mga kapatid din nito, 6K banded winner din sa MMFC 2K. Tapos 2 times tag team winner, nakaraang BBC. Galing Sila mga super set winner. Nag-cross ko sa winner sa winner. Ay, Sa flyer tayo. Yan, samahan nyo kami. Let's go. Yan. Bali, anong section to, sir? Ito is ito
dito yung pack, tapos doon yung head. Pero minsan ginagawa namin kapag derby, pinagsasama namin yung dito yung north and south. Nilalaro lang namin siya kasi gawa ng 4 naman yung kwarto. Okay. Tapos dito yung i-clock namin. Tapos pagka sticker type naman yung ano, dito. Meron Okay. Para hindi kayo mahirapan sir pag uli. Tapos yan. Ang ginawa dito sir sa loob nyo pa. Kailangan kasi nandun talaga yung ano eh. Pag pumasok ka sa loob, check nyo muna kung mainit or ano. Kapag ka masyadong mainit, palitan nyo yung ano, ayusin nyo yung ventilation. Kailangan kasi natin presko sa ibon eh. Kasi isa rin yung sa nakaka-off ng ibon, nakakasira na condition. Tingnan nyo mga kaibon, kahit nasa taas to, bali pang ilang floor to sir? Itong low pang fourth floor. Tingnan nyo mga kaibon, pang 4th floor pero maginhawa dito sa loob niya. Isa pala to sa sikreto ng T-Max loop. Ventilation talaga number. Tapos yan, tapos yung ito is na ano, Oh wow. gabi, pag yung salpok ng hangin, sinasarado namin to para iwas pagka nagpapahinga yung mga ibon, iwas salpok sa hangin. Kasi Yun. sobrang mahangin dito pag sa taas kapag gabi. Yun, ano lang, diskarte lang din talaga. Tapos ito yung ano namin, Labasan. labasan. Kapag viewing na namin sila, yan, bubuksan na namin to. Sila na lang, di na namin sila kinukuha, sila na kusa lumalabas dito. Sa may tatlo yan, magkabila, magkakaisa. Kada isang kwarto may butas. May butas yan. Ito sir, sariling design mo na. Sariling design na lang din. Tapos yung iba, nagkaroon ako ng idea. Kumuha ko ng Taiwan style na design. Tapos parang kumbaga yung ibang mga ideyang makakabuti sa ibon, kinopya ko. Kagaya nung sa mga abangan namin. I-explain ko mamaya. Yun. Ito yung colony namin. Okay. Ito, may mga breeder pa pala dito si Sir T-Max. Ito yung nag-16 overall namin sa MMFC. Saan ka pala club na laro sir? Sa MMFC, tapos BBCM. Tapos next year, mag-PHA na kami. Napasali na si Sir T-Max sa PHA 16 overall sa MMFC. Ginawa mo na ding breeder sir. Ito magaling to kasi walang motivation to. Walang asawa, walang ano. Talagang uwi lang siya ng uwi, taka may tulin siya. Tsaka hindi biro ang laban sa MMFC. Alam naman ng mga puncher yan na ano. Nawalan ng asawa nung training, kapares niya na di na nakabalik. Tapos ayaw na mag-asawa. Loyal sir ano? Oo. Tapos uwi na lang siya ng uwi. Yan. Tsaka may tulin din siya kasi kaya umangat din sa 16 Oo nga kasi madaming ibon din naglalaban dyan sir ano? sa MMFC. Tsaka talaga madaming mga gagaling. Tapos ito yung nag-9 overall namin sa BBC. Pero magaling din to kasi 2 times norte na to 2 times pagod pod. Tapos yan. 6K winner, tapos 30K pulling winner. And yun, tapos ginawa ko. Dahil nagagalingan ako sa ibon, ito yung anak nung Reiso yung overall champ sa baba. Nakita ko malakas yung ibon, ginawa ko after nung breeding, pinalakas ko after 1 month, inugot ko sa kasi alam ko magkakaroon ng BBC race per season sa Manila. Tapos nakuha rin ito sa BBC, halos 120K. Ang laki sir ano? Buti naglakas loob kayo sir na hugutin kahit breeder rin siya ano? Oo. 9 overall champion siya sa bali 2 times start na siya. Uwi lang ng uwi. Saka may bilis siya kasi gawa nung race bird siya. Oo nga. Bali, nung unang laro niya sir, nagka-achievements din. Oo. Super set winner sa MMFC 6K, 2K, pulling winner. Yan. Galing. Ito, makakaibon Dalawang best na nilaro ng North. Parehas kumobra. Tapos ito yung 12 overall champion. Ito 2 times pagod food na din. Tapos itong naka-banded din ng YB. Tapos hinugot ko rin sa breeder para may panlaro. Dahil nga malakas yung ibon, tiwala kami sa nililipad sa inaano niya. Ayun, 2 times pagod food siya nung nakaraan. Super set winner. Tapos
Yun, kinabig namin sa BBC na 12 overall champion. Galing. Humakot din mga kaibon, no? Hinugot lang din galing breeding. Ito halos nakakuha rin premium nito nasa 80K. Laki din sir, ano? Sa, Tapos yun, binalik mo na ulit siya sa breeding. nakabili ulit siya. Ito mga kaibon, no? Nasa landing board tayo ng mga ibon ni Sir T-Max. Yan. Lawak. Wala kayong aviary, sir? Tinanggal namin yung aviary kasi ang kapag ka nangyari sa amin nung nakaraan, nung pahirapan ang uwi nun, isa lang ang nag-lock, pangalawa yun sa amin, kaso 699. Oh, soyong. Dumapo sa aviary, kumbaga nahirapan kami sa aviary. Tapos pinag-aralan ko na lang din na, ayun, ginaya ko na lang talaga si Taiwan na wala nang aviary. Nag-DIY na lang kami ng collapsible. Kasi malaking tulong din yung landing board kasi. Bukod sa lalaki na yung space. Kumbaga parang di na mailang iibot kasi malaki na yung dive nila Kumbaga landing board nila. Yun, i-stickin nyo na lang, ano? Sticky na lang namin. Yan, ito mga Saka, kaibon, no? Yung collapsible naman kasi, nangyari is breeding na namin. Opo. Pagka buviewing na namin sila 3 weeks lang, magbobuo lang kami ng collapsible dyan. Pagka buo namin ng collapsible 3 weeks, tatanggal na namin. Kasi yung parang minsan yung aviary parang papogi na lang din sa loob Pero nakakatulong din naman. Kaya lang kapag karera, hassle i-stick kapag Doon dumapo, ano? dumadapo. Ang hirap. Kaya ginawa na namin is talagang pure Taiwan style talaga. Ito mga kaibon, no? Yan, sa mga gustong gumaya, pwede din naman gayahin. Ito, magbibigay naman ng mga tips si Sir T-Max. Samahan nyo kami, let's go. Yon, shoutout po sa inyong lahat mga kaibon. Maraming salamat sa solid yung suporta mga kaibon. At yon, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Siyempre, unang-una shoutout kay Sir Denmark. Ayan, shoutout din kay Rolando Santiago. At siyempre sa buong team ng T-Max. Shoutout po sa inyong lahat. At shoutout din sa mga supporters ko dyan. No? Shoutout kay Boss Francis Oro. At kay Boss Romel Cartagena. At kay Jasmir Lop. Ayan. Shoutout din kay Samuel Lop. At kay Sir John Will Berse. At kay Batang Tondo Lop. Yan, maraming salamat sa solid yung suporta mga kaibon. At abangan nyo yung part 3 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.